4 na araw matapos ang trahedya sa Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver, isang public memorial para sa mga biktima ang pinaghahandaan sa syudad. Isinagawa naman sa Toronto ang Luksang Bayan, kung saan nagtipon-tipon ang komunidad para ipagdasal ang mga biktima at manawagan ng hustisya. May report si Paula Saraza. Sa isang press conference sa Vancouver Miyerkules, ibinahagi ni Mayor Ken Sim ang planong public memorial para sa mga biktima ng mapait na trahedya sa Lapu-Lapu Day Block Party noong Sabado, matapos araruhin ng isang itim na SUV ang daan-daang dumalo. Nakikipagtulungan din umano ang syudad sa Embahada ng Pilipinas, konsulado at sa gobyerno ng Pilipinas para sa dagdag na suporta. Sa Toronto Martes ng gabi, mahigpit na mga yakap, kumustahan at pag-aalay ng mga bulaklak ang nasaksihan sa vigil na inorganisa ng iba't ibang grupo sa komunidad. Tinawag itong Luksang Bayan, isang malawakang pagluluksa sa buong Canada para sa mga biktima ng trahedya, sa 11 kataong nasawi at sa ilan pang kritikal pa rin ang kondisyon. We have something that's called vicarious trauma or secondary traumatization. Diba? You don't need to be there to be traumatized. And a lot of people would feel that sense of fear and hypervigilance na baka mangyari din sa akin yung nangyari doon. Secondary traumatization can also be resolved by hanging on, clinging on to each other, and just that genuine sense of connection, just to be together and to create that safe space for everybody. Bagamat ilang araw na ang lumipas matapos ang insidente, balot pa rin ang mga katanungan ng mga Pilipino sa Canada kung bakit ito nangyari at bakit ang Filipino community ang kinailangang maging biktima nito. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 30 taong gulang na suspect na si Kai G. Adam Lo na umano'y nakararanas ng matinding mental distress. Kailangan natin i-address yung mga systemic na struktura na nag-anak nito at dapat itong baklasin. Ibig sabihin, hindi gamot o prescription o therapy ang sagot sa mga mental health problem. Ang ating pagkakaisa ngayon dito ay simbolo ng pagluluksa at paghingi ng hustisya at gusto natin talaga maintindihan bakit may mga ganitong nangyayaring trahedya. Dating residente sa Vancouver si Christopher Sorio na isa sa mga nag-organisa ng vigil. Kung babalik ako, mahihirapan ako humakbang sa kalsadang ito kasi natatandaan ko yung kantong yon, doon ako bumababa at sumasakay ng bus papunta sa 51st. So mabigat burahin sa isipan natin. This place was supposed to give us joy. Hindi naman napigilan maging emosyonal ng small business owner na si Chris Pangilinan nang balikan ang pangyayari. Mula sa pwesto ng kanyang tindahan sa festival, saksi siya sa pagharurot ng itim na SUV at sa pagsagasa nito sa mga biktima. Nagre-replay sa aking mind every 2 minutes yung sound ng mga katawan na natatamaan ng sasakyan, yung mga sigaw ng tao. Hindi mo mawawala sa aking utak. So, I've been trying to get over it. I've been talking to a lot of people. But it's gonna take some time. Nagbigay paalala naman si Toronto Mayor Olivia Chow sa nalalapit ng festival season sa syudad. Aktibo raw silang nakikipag-usap sa mga organizer para masigurong sapat ang paghahanda at seguridad para sa ligtas na mga pagtitipon. We will maintain that spirit of togetherness, of joyous celebration this summer. We cannot let that single individual prevent that. Ilan pang prayer at candlelight vigil ang gaganapin sa iba't ibang syudad sa Canada para sa patuloy na paghilom sa malalim na sugat na iniwan ng trahedyang ito na naganap sa Lapu-Lapu Day sa Vancouver noong Sabado. Paula Saraza, Omni News, Toronto.